Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa sa mga nandito po sa sanctuary and good evening po sa nanonood and kasama po natin sa online. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. We thank you for tonight, Lord God. Lord, we humbly come before your throne po, Lord, asking forgiveness po, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan po, Lord. And Lord, as for tonight po, Lord, gabayin niyo po ang inyong lingkod po, Lord. Itago niyo po ako sa inyong krus at nawa po lahat po na aking sasabihin ay manggagalang po, Lord, sa inyo. And Lord, tonight po, Lord, as we unravel your word, open our eyes, heart, and mind po, Lord, na maging receptive po kami sa inyong word. And nawa po na isilence niyo po ang mga noises po, Lord, sa aming paligid and nawa po na ma-receive po namin at mapakinggan po ang inyong word for tonight. Guide us throughout the rest of the day. In Jesus' name pray, Amen. Ako po ay na-amaze sa pagkilos po ng ating Panginoon na siya po ay patuloy po nagpapaalala po sa atin sa ating po, lalo po sa inyong lingkod na to pray for our families po na bali po nakakamiss po na parang another extension pa rin po sa ating month po ng May na sa ating mga Mother's Day at sa gabing ito ay ang main focus po natin is how we should pray for our family. And ganun din po yung sa ating obedience po sa ating pamilya. And ang family po is the foremost, yung pinakamalapit po sa atin dahil sila po yung palagi po natin nakakasama, nakakasalamuha, at nakakausap po. Kaya po, importante po sa atin, lalo na po sa ating mga Christian na to pray for our family. And sa ways po ng ating pag-show po ng ating pagmamahal sa ating pamilya is through our obedience. So, punta po tayo sa ating verses sa gabing ito sa Colossians chapter 3 verses 18 to 25. Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not when their eyes is on you or carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Wherever you do it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for the wrongs and there will be no favoritism. So, paghimayin po natin yung mga verses po sa gabing ito upang po maintindihan po natin na every part or every member of the family po ay matutunan po natin how to be obedient po sa loob ng ating household. And alam po natin na the family is the basic unit of society. So, as Christian po, we should reflect the characteristics of ang family of God through our household. So, una po sa verse 18 po, wives, submit yourselves to your husband, at it's fitting for the Lord. So, mga wives po ay dapat po mag-submit po sa kanilang mga husband, for we know that God has put the man in charge of the family. Sabi po niyong last Sunday, that the man is the one who provides and protect his family. Ang mga Christian women po, sa aspect lamang po ito ng papamilya or sa marriage po. So, ito po ay saklaw lang po sa mga ating kababaihan na sa future po sa kanyang pagpapamilya. So, Christian women who are being wives in the future should follow the leading of her husband as God instructed the man to lead the family. By this form of obedience, God will bless a woman who follows her husband's leading. Ito po ay hindi po isang kahinaan, for it said in Genesis chapter 2 verse 24, that is why he united with his wife and they become one flesh. So ayun po na sa pagsama po ng lalaki at babae, yes po na magiging isa na po sila, pero si Lord po ay nilagay niya po ang authority sa lalaki na mag-lead. Kaya ang babae naman po ay siya po ay faithfully na magsasubmit po sa kalooban po ng kanyang asawa. And babalikan din po natin last week po na prayer meeting sa Proverbs 31 is God will truly bless a godly woman who reflects everything that the Lord
wants for her and for her family. Next naman po is verse 19. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. For the fathers naman po, as God-appointed person in the family, love your wives as God commanded. Sabi din po sa Ephesians chapter 5, verse 25, while husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. So ayun po, na yes po na men should also respect their wives dahil hindi lang po dahil sila ay submitted dito sa kanila, pero as sila po ay binigyan po ng authority ni Lord, they should always magbigay pa rin po ng respeto sa kanilang mga asawa. And ganyan po, at alam po natin na kung ano man po ang request po ng mga wives sa kanilang mga husband, ay ito naman po ay according po sa will po ng ating Panginoon. So, ganyan din po na sa mga tatay din po, dahil po sila po ang pinaka nag-lead po sa ating pamilya, sila po dapat din po yung pinaka-evident po nakikita po yung obedience. So, nawa po na sa ating mga tatay at sa mga iba pong members po ng pamilya, nawa po ma-reflect po at makita po ng obedience po sa inyong mga tatay, ang inyong mga pamilya. And sa verse 20 naman po, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, same commandment din po sa sinabi po sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life here on earth. So, very well known po to na verse, and most likely po ay palagi pong tinuturo po sa Sunday school. And flashback din po na palagi po itong tinuturo po sa amin na lalo po naalala ko po, majority po ay kay sister nang po na i-follow po natin or mag-obey po tayo sa ating mga parents. So, ganun po sa as bilang anak po na nagpapasalamat po ako kay Lord sa correction and timely reminder din po na sa kapanuhanan po natin na hindi po sa lahat po ng pagkakataon ay masusunod po yung mga kagustuhan po ng mga anak po natin. Syempre po, di naman po sa lahat po ng ating mga anak ay alam na po nila yung terms of yung kanyang pangangailangan, yung needs and wants po nila. And ganyan po yung kung ano po yung tama at mali. Kaya po as Christian parents na po na patuloy po natin gabayan ng ating mga anak. And ganyan po sa mga anak din po ay nawa po maging may sa puso po natin na maging humble and maging intindihin kung ano po yung sinasabi po sa atin ng ating mga magulang. Lalo na po sa mga household chores. Siyempre po, pag nauutusan po tayo, sinasabi po nila to para po sa atin at sa ating ikabubuti. Dahil di lamang po ito sa dahil inutos lang po. Pero ito po ay may kanyang tulad po na benefit po sa atin dahil in the future po, if ever man po tayo naman po ay magkakapamilya, ay tayo po matututo at ganun din po, alam din po natin kung paano po natin maalagaan ang ating mga future na family. Next naman po, sa 21 po. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So, for parents po, di lamang po sa mga fathers, sa pagdidisiplina po sa ating mga anak po ay, nawa po, when disciplining our child, ay magkameron po ng pag-iintindi ang mga bata. Minsan po kasi yung sa pagdidisiplina po sa mga anak po, usually po dati po, ganin din po pa rin sa ating generation, is yung pagdidisiplina po ay wala pong parang meaning para po maintindihan po ng bata. Bakit po sila napapagalitan? Like, napapagalitan po sila dahil di po nila ko alam kung bakit po ba sila napapagalitan. Kaya as parents po, nawa na ipakita po natin or ituro po sa ating mga anak na bakit po mali yung ginawa nila. At ganun din po sa pagdidisiplina at maging resulta po ng mga anak po sa kanilang perspective, sa pagkakaintindi po nila na huwag po nilang gagawin yun dahil mali po iyon. Either is nakakasakit po sa ibang tao at nawa po na sa pagtuturo po natin, gamit din po sa paggabay po ng word ni Lord ay
maging intindihan po nila na mali po talaga yon, na ayaw po niya makasakit na ibang tao. Di lang po sa mapapagalitan sila na, for example po, na sila po ay nagnakaw. Hala man, ba ito malaman ng mga parents ko? Lagot ako nito. Yung po yung maging response nila is said na, mali ito, hindi ko dapat ginagawa to. Parang naging fear na po yung response po nila pag sila po ay mapapagalitan. Kaya when disciplining our child po, nawa po na ito po ay isang correction at hindi lang po na takot lang po yung magiging resulta sa bata po. At ganun din po sinabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them in the training and instruction of the Lord. So ayun po sa mga Christian parent po na palagi po natin alalayan at gagawin po ang ating mga anak sa kanyang paglago sa Panginoon. At ganun din po sa pagtuturo po yung mga Bible stories po natin or yung mga parables po ni Lord Jesus ay sila po ang magiging foundation po para po mabuild po yung understanding ng mga bata, para po maintindihan po nila kung paano po nila inanavigate po yung kanilang buhay at ganun din po mapaalalan po sila kung ano po yung kanilang gagawin. And last po, pagsasamahin po natin yung verse 22 and 25 po. Slaves, obey your earthly masters in everything. Do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there will be no favoritism. As a general po na reminder na hindi lamang po sa ating loob lang po ng ating household, ay nawa po na maging humingi po tayo ng obedience po sa ating Panginoon na let us na maging humble po tayo sa ating mga gawain na ayun po na hindi lamang po tayo na gumagawa dahil sinabi po sa atin, at gawin po natin to dahil si Lord naman po yung magbe-bless po sa atin, at hindi naman po na magiging in vain po yung mga gagawin natin unless na ito po ay itinatapat po natin sa ating Panginoon. At nawa po na sa ating patuloy na pagiging humble and obedient ay itataas po natin at ilalagay po natin sa kamay po ni Lord na sa ating mga gawain na yes po, mahirap po na sumunod, lalo na po kung sa school or sa job po, yung mga circumstances po, yung mga rules and regulations po ng mga company or ng mga school po na pwede po makompromise po tayo. I-entrust lang po natin kay Lord yung ating faith na hindi po tayo makakompromise po sa ating mga gagawin para kay Lord. And brothers and sisters, sa ating pagbalik po sa ating panambahan ay nawa po na ipanalangin po natin kay Lord yung continuous na obedience po, lalo na po sa ating pamilya. Na let us obey and remember all the things that na kinaman po sa atin ni Lord sa every part po, sa mga nanay, sa mga tatay, at sa mga anak po. And ganun din po yung sa overall general po ng paggawa po natin para po sa ating Panginoon. So, ipag-pray po natin tonight yung ating mga pamilya na palagi po magkameron po ng obedience po sa loob ng tahanan. And alam ko po na mahirap po na hindi po agad na mabilisan na resulta, but let us pray continually for the obedience in our family, lalo po din sa mga hindi pa po nakakilala kay Lord. Pag-pray po lang po natin na yes, matagal, pero I know God will faithfully na siya po ay tutugon po sa ating mga panalangin. And ganun po, if may mga relationship po tayo sa loob po ng ating pamilya na hindi po nakakaunawaan, let us pray for the healing of their relationship. And I know po na si Lord lang po ang patuloy po na gagabay po sa atin. So tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Lord, we thank you for tonight, and we truly, Lord, ask for your guidance po sa aming, lalo po sa aming pamilya na to have obedience in our hearts and inside of our household. Lord, help us po, Lord, to obey and to continually to be faithful po sa inyong mga word. And we know po, Lord, na kailangan po, Lord, ang patuloy na magbabless po sa amin. We thank you, Lord. In Jesus' name pray, amen.